una sa lahat. Sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Handang magpakulong, Senator Marcoleta magpapaaresto umano kapag sinampahan siya ng kasong plunder. Bili ni BBM, Pangulong Bongbong Marcos nagbabala sa mga posibleng manggulo sa rally ng INC bago siya tumulak pa Canada. Seguridad sa eskwela, DepEd Secretary Angara nababala sa sunod-sunod na banta sa mga paaralan sa bansa. Ikatlong araw na nakilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa impormasyong may mga grupong plano manong manggulo. Live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, may partikular na grupo bang tinutukoy ang Pangulo? Alam mo, Jiggy, hindi na ito idinetalye pa ni Pangulong Bongbong Marcos, pero may nakuha raw siyang impormasyon na merong grupo na gustong magpunta dito sa mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo para manggulo. Pero tiwala raw ang Pangulo na hindi masasangkot sa gulo ang INC sa ginagawa nilang kilos protesta. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umalis papuntang Canada para sa isang official visit. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na manggulo. Jiggy, kahapon ay sinabi rin ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tiwala sila, kumpiyansa silang hindi magpapagamit ang INC para doon sa mga tangkang destabilisasyon. Pero sa ngayon ay wala pa rin tugon ng INC tungkol dito sa naging pahayag ng Pangulo. Jiggy. At Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan sa kilos protesta sa Liwasang Bonifacio? Nako, Jiggy, sa ngayon ay napakaraming tao dito ngayon pero payapa pa rin naman itong ginagawa nilang kilos protesta sa ngayon. Dito na nga kasi pinagpatuloy ng mga miyembro ng INC yung kanilang rally matapos niyang bawiin ng Department of Public Order and Safety ng lokal na pamahalaan ng Quezon City yung permit na ibinigay nito sa INC para doon sila magsagawa ng kanilang kilos protesta sa People Power Monument. So ang sabi ng DPOS ng QC-LGU ay dahil ito doon sa naging abala na ginawa nila doon sa kanilang 2 araw na kilos protesta. At bukod sa mga taga-iglesia, ilumahok din dito yung mga taga-unang distrito ng Batangas sa pangunguna ni Congressman Leandro Leviste. Ayon sa mga nagrarally, ang pinaglalaban nila ay para sa transparency at para sa pagsugpo sa korupsyon. Tutol din sila sa anilay panggigipit kay Senator Rodante Marcoleta na balak na kasuhan ng ombudsman ng kasong plunder. Bago nagtapos ang programa doon sa People Power Monument kahapon ay nagsalita si Senator Marcoleta doon sa mga miyembro ng INC. At kinwestiyon ng senador kung bakit siya yung kakasuhan at hindi yung mga nasasangkot dito sa flood control scam. Jiggy. At Gerard, hanggang kailan magtatagal ang rally ng Iglesia? Jiggy, actually wala pang impormasyon na kukuha mula sa INC kung hanggang kailan nga ba talaga itong ginagawa nilang kilos protesta. Pero nakahanda naman daw ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang Philippine National Police sakaling mas lalo pang dumami yung tao at kung may extend itong kanilang kilos protesta. So kung mas dumami pa raw yung tao dito, meron pang 3 Freedom Parks dito sa lungsod ng Maynila at yan yung Plaza Moriones, Plaza Dilao at Plaza Miranda. Pwede silang magsagawa din ng kanilang mga aktibidad doon. At katulad din narito ang pahayag ng Manila Police District tungkol dito. Ang sa atin po dito, nandito po yung kapulisan para bantayan lang po natin yung kaayusan, katahimikan at katatagan ng lugar. At wala pong pagpigil sa amin.
Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Maynila. Handa raw magpa-aresto at magpakulong si Senator Rodante Marcoleta pero kinukwestiyon pa rin niya kung bakit siyang pinupuntiriyang kasuhan ng ombudsman. Live mula sa Taguig nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, posibleng non-bailable ang kasong plunder. Talaga bang payag na magpakulong si Senator Marcoleta? Jiggy, handa raw magpa-aresto si Senator Rodante Marcoleta kung totoo na may ninakaw siya tulad umano ng dating lider ng Kamara. Dagdag pa ng senador, handa siyang magpa-aresto kung ito raw ang magiging kapalit ng kanyang paninindigan at pagsisiwalat sa umano'y katiwalian. Sinabi ni Marcoleta sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi sa EDSA People Power Monument. Giit niya, wala siyang ginawang mali at ang 75 million pesos na campaign donations ay kontribusyon ng mga kaibigan niya gamit ang sarili nilang pera. Nakatakdang sampahan ang kasong plunder si Marcoleta dahil sa hindi niya pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Nanindigan si Marcoleta na walang sapat na basihan ang mga aligasyon laban sa kanya para makitaan ito ng element ng plunder o pandarambong. Narito ang pahayag ni Marcoleta. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Jiggy, kinwestiyon din ni Marcoleta kung bakit siya ang pinuporterya ng ombudsman samantalang may iba pa raw na personalidad na dapat managot. Tulad ng paulit-ulit niyang iginigiit, pamumulitika lang daw ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Bahagi umano ito ng mas malawak na pagkilos laban sa mga kritiko ng administrasyon at sa mga nagsusulong ng investigasyon sa flood control scandal. Jiggy. At Camille, kailan daw isasampang kaso laban kay Senator Marcoleta? Jiggy, ayon sa Office of the Ombudsman, on track pa rin ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta ngayong linggo. Pero sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi sila ang magsisilbi ng warrant of arrest laban kay Marcoleta. Ang trabaho lang daw nila ay ang mag-imbestiga at magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Ombudsman Clavano. Hindi naman kami ang mag-aaresto nun. It is our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ho yan. Seems to be on track. At Camille, may payag na ba si Congressman Romualdez sa mga pasaring ni Senator Marcoleta? Jiggy, muling iginiit ng abogado ni late First District Representative Martin Romualdez na walang ugnayan ang dating House Speaker sa maanumalyang flood control project. Sagot yan sa sinabi ni Marcoleta na ang dating liderato ng Kamara ang may malaking impluensya sa pag-aproba at pagpapatupad ng mga proyekto. Dagdag pa ng abogado ni Romualdez, walang kasalukuyan o dating opisyal ng DPWH ang nagdawit sa kanyang kliyente sa anomalya. Wala rin daw testimonya o ebidensya na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa mga irregularidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Elaine Atienza. Representative Romualdez is being portrayed as the convenient excuse and political scapegoat despite the absence of evidence linking him to the alleged anomalous projects. At the end of the day,
justice demands only one standard. Sa paghahanap ng hustisya, hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot. Pero Camille, sa payag ng Ombudsman, tila ba sinasabi nila na kapag naging state witness si dating DPWH Secretary Bunoan, ito yung talaga maraming sisiwalat tungkol kay Romualdez. Tama ba, Camille? Jiggy, yan nga yung unang sinabi ng Office of the Ombudsman ang naging dahilan kaya gusto nila na gawing ang state witness itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil nga yung kanyang testimonya ay malawak at siya raw ang may malawak na kaalaman dahil nga dito sa mga paratang ng mga illegal budget insertions at umano'y kickback scheme na kung saan nga idinadawit itong dating House Speaker na si Martin Romualdez. Jiggy. At anong masasabi ng Ombudsman sa pahayag ng kampo ni Romualdez? Jiggy, hindi na ikinagulat yan ng Office of the Ombudsman. Inaasahan na raw nila na political persecution ang gagawing dahilan ng mga iniimbestigahan sa katiwalian. Pero sinusundan lang daw nila ang mga ebidensya sa pagsasampa ng kaso. At kaugnay nga niyan, sinabi ni Assistant Ombudsman Clavano na hinihintay na lang nila na mapirmahan itong affidavit ng 8 nagpakilalang dating bagman umano ni Zaldico. Gagamitin daw ito sa pagsasampa ng kaso laban kay Zaldico at Congressman Romualdez. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Taguig. Susunod, prosecutor sa impeachment ni VP Sara handa na sa anilay trial of the century. At nagbitiw na Ateneo head coach na si Coach Baldwin at 8 iba pa. Pinakakasuhan na rin ang homicide ng CIDG. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ng paghahanda ng Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ang House Prosecutors naman handang-handa na raw sa anilay Trial of the Century. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong ginagawang paghahanda ng Senate Impeachment Court? Yes, Jiggy, nagpatawag na nga raw si Senate President Win Gatchalian ng Interagency Security Conference sa Senado. Kabilang nga po yan sa paghahanda ng Senate Impeachment Court sa paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes po yan, July 6. Kasama nga sa pulong yung mga kinatawan ng PNP, MMDA, National Intelligence Coordinating Agency o NICA at iba pa pong mga ahensya. Tinalakay nila yung pagpapaigting ng seguridad sa loob at labas ng Senate building. Ngayon pa nga lang, Jiggy, mahigpit na yung pagbabantay ng mga otoridad sa labas ng Senado. Isa-isa ring iniinspeksyon yung mga sasakyang pumapasok sa gusali. Samantala, handang-handa naman na raw ang House Prosecution Panel sa paglilitis. Katunayan, Jiggy, noong 19th Congress o noong isang taon pa raw sila naghahanda. Tinawag din ng prosekusyon na Trial of the Century ang paglilitis kay VP Sara dahil umano dun sa laki at bigat na mga akusasyon laban sa ikalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Unang ang isasalang na article ay yung pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Ito raw kasi yung pinakamadaling mapatunayan. Kumbaga, the video speaks for itself. Narito po yung pahayag ni na Lead Prosecutor Jervil Luistro at Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. We're very much ready, no? As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. This is the trial of the century.
sana itong trial of the century hindi mag-last ng isang century. At Marian, ngayong araw ang deadline sa pagsusumite ng tugon ng prosekusyon at depensa sa pre-trial order. Anong update dito? Jiggy, sa isang pahayag nga, sinabi ni legal spokesperson Attorney Jay Tolosa na pinili nilang hindi na magkomento dito sa pre-trial order. Baka raw kasi maging sanhi pa ito nung pagkaantala sa pagsisimula nga ng paglilitis sa Lunes. Wala rin naman daw silang nakikitang malaking issue na dapat iwasto dito nga sa nilalaman ng pre-trial order. At sinigundahan din po yan ni House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Narito po ang kanyang pahayag. Tingin ko naman wala na kailangang idagdag pa dito po sa mga komento sa pre-trial order. Lalo tigit, very important po sa amin yung pong pagsisimula na po without further delay. Ito pong July 6 first trial date ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Samantala, Jiggy, nakapagpasa ng araw yung depensa ng kanilang tugon doon sa pre-trial order pero wala pang ang inilalabas sa detalye yung defense team at maging yung clerk of court sa nilalaman nito. Jiggy. Marian, plano raw humingi ng tulong ng prosekusyon sa mga vlogger. Ano ang magiging papel ng mga ito? Tama ka, Jiggy. Ayon nga po kay House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers, magpapatulong na sila sa social media influencers na ipaliwanag sa publiko yung takbo ng paglilitis. May mga gusto raw kasing tumulong na mga vloggers para nga malabanan ang fake news. Narito po ang pahayag ni House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers. Magkakaroon siguro ng mga ilang personalities na maaaring makatulong sa pag-inform sa publiko kung ano yung mga nangyayari during sa trial o yung mga developments in the trial. Doon sa araw ng mga paglilitis, dapat naiintindihan kung ano yung nangyayari sa loob ng korte. Samantala, Jiggy, nagdaos ng misa ang Clergy for Good Governance para nga ipagdasal yung mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial. Dumalo nga po riyan sina Congresswoman Luistro at mga kapwa niya prosecutors na sina Representatives Leila De Lima, Bel Zamora, Kakabag-Aw, Joel Chua at Lawrence Defensor. Kasama rin po nila yung iba pang mga private prosecutors at may panawagan si Luistro at maging yung iba pa pong mga pari sa publiko. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. My dear prosecutors, the whole Filipino people is looking up to you. Gampanan ninyo ng buong tapangan na nagmumula sa puso ng ating Panginoon. We are not only praying for enlightenment of the Filipino people, we are praying for the conviction already of Vice President Sara Duterte. They will be able to present with clarity the evidences at the impeachment court. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Jiggy, ito ngang darating na Sabado, alas 7 ng umaga, magsasagawa ng Jericho March kung saan magdarasal sa Senate grounds. Bandang alas 7 ngayon ng umaga, yung mga pari, kasama rito yung mga religious leaders mula sa simbahang Katoliko, Protestants at Evangelicals. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sarado pa rin ang ilang kalsada sa Maynila sa gitna ng kilos protesta ng INC. Live mula sa Ayala Bridge sa Maynila, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, hanggang sa mga oras na ito nga ay nananatili pa ring sarado ang kahabaan ng Ayala Bridge at patuloy ang high alert status na ipinatutupad ng mga miyembro ng Philippine National Police dito. Makikita nyo nga sa aking likuran nakabalandra pa rin yung steel barriers na napapalibutan ng barbed wires bilang parte ng kanilang security measures. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nakakadaan
at hindi pinapayagang makadaan ang mga sasakyan. Tanging mga bisikleta lamang ang pinapayagang makalusot sa isang bahagi noon, isang siwang na inihanda nila, pati na rin yung mga residente ay nakakapaglakad-lakad pa rin naman dito sa bahagi na ito. Ang mga nakausap nga natin kanina, kanya-kanya na ng ginawang diskarte kung paano sila makaka-adjust, particular na sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, kagaya na lamang ng kanilang mga trabaho. May mga nakausap nga rin tayo kanina na talagang kinailangang lakarin yung kahabaan, yung entire stretch nitong Ayala Bridge para lamang makatawid at makapasok sa kanilang mga patutunguhan. Pakinggan natin ang kanilang mga panayam. Sumakay na lang po kami ng tricycle. Nakiusap kami sa pulis kasi dito kami bababa sa dulo kasi ang layo, mabigat po yung dala namin, mga pamalingke sa boss namin. Sana Pangulong Marcos, ayusin mo na to ng mas maaga kasi nahihirapan na po kami sa ganitong sitwasyon. Dapat kami nilalakad lang namin to eh. So ngayon nga may harang, so hindi kami pwedeng maglakad. No, kasi yung mga pinamili. Baka ilang araw din po magtagal. Ganoon, hanggang kailan kaya to? Jiggy, alam mo, kanina meron din tayong nakausap na isang delivery rider na dahil motorsiklo ang kanyang daladala, hindi siya pinayagang makapasok dito sa Ayala Bridge. Kaya ang ginawa niya, iniwan niya yung motor tapos dinala niya yung kanyang parcel para lamang maibigay doon sa kanyang kliyente. Narito naman ang kanyang sinabi. Sir, mahirap at saka hassle din po sa oras. Kasi maglalakad po. Buti nga po, may mga pulis dito. Kung walang mga pulis, itong baka mawala rin to eh. Jiggy, ayon naman sa Manila Police District, pati na rin sa Manila Local Government Unit, mas mabuti na rin daw na maging handa at maging sigurado sila dahil inaasahan talaga nila na magiging malaki ang pagtitipon-tipon na ito at mas marami pa posibleng umano ang mga magtungo na mga realista o mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Narito naman ang kanilang naging pahayag. We've been monitoring the situation since last night here in City Hall. At sa amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat. In our own little way, we're trying to help augment or keep things in order para sa kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng lahat. Hindi dapat tayo maging complacent dito o maging kampante. Ang mahalaga dito, sabi ko nga, nakikita yung presensya ng mga pulis nyo dito para bantayan natin yung kaayusan. Kaya sa mga kapatid nating motorista na pupunta sa Maynila, ano ang mga alternatibong ruta? Ayun, Jiggy, dahil nga itong bridge na ito, itong tulay na ito ay malapit patungo sa Malacanang compound. Narito yung inilatag na rerouting scheme ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa mga kapatid nating motorista. Kung sakali man daw na galing kayo sa Romualdez Street, maaring lumiko kaliwa papunta sa Ayala Boulevard. Pagkatapos niyan, lumiko na pa kanan, diretso na po yan sa may Taft Avenue. Pwede ring diretsohin naman yung Natividad Lopez Street at lumiko sa kanan sa Villegas, saka kumaliwa patungo naman sa Muñoz Street. Para naman sa manggagaling sa San Marcelino, pwede ring dumaan sa Ayala Boulevard patungong Taft Avenue. At kung papunta naman sa Ayala Boulevard eastbound, pwede nang daanan yung Natividad Lopez. Kung galing naman sa Carlos Palanca, lumiko sa kaliwa, patungo na po yan sa Casal Street. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Ayala Bridge sa Maynila. Susunod, Pilipinas, isa ng upper middle income country. Ano bang epekto nito sa mga ordinaryong Pinoy? At kasong homicide direkomenda ng CIDG sa pagkamatay ni na Baterbonia at Adili. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Kinumpirma ng World Bank na umangat na sa upper middle income category ang Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si One News Business Editor Regina Lee. Reg, anong ibig sabihin nito para sa ating bansa? Well, Jiggy, senyales daw ito na nag-i-improve at umuunlad ang ekonomiya ng bansa. At least that is according to the World Bank. So tingnan natin yung data, no? So ayon sa kanilang datos, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng mga Pilipino. So equivalent yan sa mga almost 300,000 pesos. Ang GNI per capita ay basically average ng kita ng bawat Pilipino kasama na ang mga OFWs. And in fact, kung titignan mo yung data, yung OFWs were a big contributor to this milestone nga. Ang threshold kasi ng World Bank ay $4,636 ang GNI per capita, kaya tayo makapasok sa upper middle income status. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev for short, nakamit na ng Pilipinas ang bagong antas na ito dahil sa paglago ng ekonomiya, maayos na pamamahala, and long-term structural reforms o pangmatagalang reforma according to DepDev. Base kasi ang ginamit kasi na datos ng World Bank ay yung economic growth from 2021 hanggang 2025 na nag-average tayo ng 5.8% GDP growth in those years. So that's good news, pero that also means alam natin na hindi pa na-factor yung full impact ng flood control scandal, lalo na sa public spending, Jiggy. At bago tayo umabot sa level na yan, ay gaano katagal tayo na natili sa lower middle income category? Naku, matagal, Jiggy. This was a long time project, a long goal. 1987, ang halos 4 na dekada na tayo na nasa lower middle income status ng World Bank. Kaya of course, ikinatuwa to ni President Bongbong Marcos Jr. na nasa Canada ngayon for an official visit para nga to talk to Canada about a potential free trade agreement. Vote of confidence daw ito, sabi ni Pangulong Marcos, vote of confidence para sa Pilipinas dahil na mas mataas na classification and kumpiyansa din siya na lalo pang lalago ang ating ekonomiya. Nagpadala siya ng mensahe. Take a listen. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Parang dun sa category na sinabi ng World Bank, Reg, very macro, masyado malawak. Talaga bang mararamdaman ang epekto nito ng mga ordinaryong Pilipino? Well, Jiggy, alam mo naman na malaki pa rin ang inequality dito sa bansa. Meaning to say, yung income ng highest earners sa lowest earners ay napakalaki. In fact, yung latest survey na SWS released in May found that at least 52% of Filipino families classified themselves as poor. Meron pang additional na 13% na sabi nasa borderline sila between poor and non-poor. So again, very macro to, tama ka naman. And ultimately, maganda pakinggan, but there will be pros and cons. So pros, of course, sabi na ng DepDev na it might boost investor confidence, marami maingganyo na mag-invest sa bansa, it might raise our credit profile, again, meaning to say, when investors look at the Philippines, they think na, okay na, baka it looks stable, okay naman siya kasi upper middle income category. Ang mga trade-offs dito na nakikita natin at this point is number one, paano na yung tinatawag natin na concessional financing. Ito yung mga ODAs, Official Development Assistance. Ito yung mga grants na nakukuha natin sa richer countries that are given to us either zero interest rate or low interest rates. Ito na yung tulong ng ibang bansa sa atin. So ano na mangyayari doon sa mga concessional financing na yon and gaano kalaki yung mawawala sa atin because we might lose that concessional financing. And pangalawa, yung tariffs because as a lower middle income country dati, naka-receive din tayo ng mga preferential tariffs na mga mas mababa nga. So there's a chance that baka now that we're upper middle income country that we might lose that. Although nakausap din natin si DepDev Yusek Rosemary Edilion this afternoon on StoryCon and sabi niya
ma-offset naman yung potential tariff loss kasi kausap natin ang at least 4 countries this year for a free trade agreement. Yan na nga yung Canada, where President Marcos is right now, UAE, the European Union, at potentially Chile as well. So yun yung doon nila nilalagay yung pag-asa na hopefully once we get those free trade agreements going, kahit na mawala yung preferential tariff rates, okay pa rin tayo. Marami pa rin tayo may export. Jiggy. Yan ang ulat ni Regina Lay live mula sa TV5 Media Center. Susunod, DepEd Secretary Angara na alarma sa sunod-sunod na banta sa mga paaralan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagrekomenda ng dagdag na kaso ang CIDG sa DOJ kaugnay sa Baterbonia Adili case. Pinasasampa ng CIDG ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide ang nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin, pati na rin ang 8 iba pang coach, assistant coach at staff. Git ng CIDG may pananagutan sila kung mapapatunayang nagpabaya. Susuriin ng DOJ ang rekomendasyon ng CIDG at dadaan pa ito sa case build-up. Nauna nang nirekomenda ng CIDG na sampahan ng kasong hazing sina Baldwin at iba pang kasama sa Ateneo team building. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department. Until that evaluation is completed, it would be inappropriate for us to disclose the identities of the respondents or discuss the evidence in greater detail. Samantala, nababahala ang DepEd sa sunod-sunod na banta sa seguridad ng mga paaralan. Ngayong araw lang, isang eskwelahan sa Quezon City ang binulabog ng online threat. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, anong klaseng pagbabanta o pananakot itong nakuha ng paaralang yan sa Quezon City? Jiggy, hindi nga naiwasang mag-panic na mga magulang nang mag-circulate o kumalat online itong mga umano'y chat ng mga estudyanteng miyembro ng fraternity. May impormasyon kasi na magkakaroon umano ng stabbing o pananaksak. Napasugod ngayon mga magulang dyan sa Bagong Silangan High School sa Quezon City para agad na sunduin itong kanilang mga anak. Nagpanic din itong mga estudyante sa loob ng paaralan dahil nakarinig umano sila ng tila putok ng baril. Pero lumabas doon sa investigasyon, Jiggy, na ito ay tunog lamang ng jackhammer doon sa kalapit na construction site itong kanilang narinig. Agad namang nag-respond itong mga pulis doon sa area para nga magsagawa ng assessment, pero hindi rin kinancel itong pasok dyan sa school na yan. Walang nasaktan o nasugatan pero agad pong dinala sa clinic itong mga nagpanic na mga estudyante. At iimbestigahan din, Jiggy, ng polisyano kung sino yung nagpakalat ng impormasyon online na napag-alamang peke lang pala. Jiggy. At JC, itong sunod-sunod na mga banta sa seguridad sa mga paaralan, ano ang plano ng DepEd? Jiggy, alarm nga itong DepEd sa series nga ng violence sa mga paaralan. Noong June 22, nangyari nga yung shooting incident sa isang high school sa Tacloban. At last month ay meron ding magkahiwalay na insidente ng pananaksak dyan nga sa isang or ilang schools sa Cavite. At nitong Monday ay nagkaroon din ng banta dyan sa isang public high school sa Batangas City. Ang DepEd ay agad pong pinaigting itong kanilang safety protocol sa mga paaralan under their school safety campaign. Kabilang nga dyan itong paglalagay ng mga CCTV camera sa mga paaralan, pagkakaroon ng handheld detectors, regular bag inspections at iba pa. Giit po ni Education Chief Sonny Angara ay dapat na seryosohin itong mga ganitong security threat para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito po ang kanyang pahayag. It's very alarming. It's very alarming. And we're not just looking at short-term measures like making our schools safe and yung security arrangements. Sabi ko yung internal arrangement, yung pakikisalimuhan natin sa mga bata, yung making sure they're part of a community.
At JC, yung lumabas sa Senate hearing na sinasabing may nag-udyok doon sa mga suspect sa Tacloban shooting, ito ba'y mahabol pa o pwede mapanagot? Jiggy, aminado nga ang DOJ na wala pang batas laban sa violence grooming o yung pag-uudyok sa kabataang gumawa ng karahasan. Sa panayam ng programang Ted Filon and DJ Chacha sa 2FM, sinabi ng DOJ na ang napapanagot pa lamang ng mga groomer ay yung mga nag-uudyok na gumawa at magpakalat ng malalaswang content. Ito kasi yung may malinaw na batas. Nais rin, Jiggy, ng DOJ na gawing multi-agency ang pagsugpo sa mga nag-uudyok ng karahasan. Sabi rin ng ahensya ay kailangang pag-aralan kung dapat mapanagot sa ilalim ng Anti-Terror Act ang mga sangkot sa walang habas na pamamaril. Narito po ang pahayag ng DOJ. Isang sa mga consequence yan ay ang bata may tuturing na terorista, no? Parang siyang NPA, parang siyang Abu Sayyaf, di ba? Parang handa ba tayo na may ganong tatak na ibibigay sa mga bata na to? Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.